tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong gabi ang sumalanta sa Ukraine matapos magpakawala ang Russia ng 12-dosenang ballistic missile sa Kyiv at mga karatig na lugar. Hindi bababa sa 17 katao ang nasawi, habang tuluyang nawasak ang mga bodega at sentro ng logistics ng ilang pangunahing kumpanya. Ayon sa mga opisyal, nangyari ang trahedyang ito sa gitna ng matinding kakulangan ng Ukraine sa mga missile para sa depensang panghimpapawid, dahilan upang maging lubhang vulnerable ang bansa sa mga pag-atake. Yanig ng sunod-sunod at malalakas na pagsabog ang buong rehiyon sa kalagitnaan ng gabi. Nagliwanag ang madilim na kalangitan ng Kyiv dahil sa naglalakihang apoy. Ayon sa mga ulat, patuloy na binabayo ng mga misal ang kabisera kada 3 hanggang 4 na araw sa nakalipas na mga linggo. Hudyat ito ng higit pang pinaigting na digmaang panghimpapawid ng Russia laban sa Ukraine na nagdudulot ng matinding takot sa mga mamamayan. Mahigit 40 katao naman ang iniulat na nasugatan sa malawakang pag-atake. Sa isang estasyon ng tren sa Brovary, isang lungsod sa labas ng Kyiv, tumambad ang nakapanlulumong eksena kung saan natagpuan ang 7 bangkay sa plataporma. Natagpuan naman ang ika-8 biktima sa kalapit na taniman. Ayon sa mga saksi, ang mga biktima ay mga mamamayang hindi na nakaabot sa huling biyahe ng tren pauwi sa kani-kanilang tahanan. Agad na nagpahayag ng matinding pagdadalamhati at galit si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang Telegram channel. Ayon sa kanya, nailigtas sana ang buhay ng mga nasawi kung mayroon lamang sapat na interceptor ang bansa laban sa mga ballistic missile. Binigyang diin din niya na ang kasalukuyang supply ng mga missile para sa depensang panghimpapawid na ipinadadala ng kanilang mga dayuhang kaalyado ay 3 beses na mas mababa kumpara noong 2025. Inihayag ng hukbong panghimpapawid ng Ukraine na bagaman matagumpay nilang napabagsak ang halos 70% ng 115 drone na pinakawalan ng Russia, nabigo naman silang harangin ang kahit isa sa 24 na ballistic missile at 4 na Zircon cruise missile. Ang mga ganitong uri ng sandata ay kilala sa kanilang matinding bilis at mapaminsalang lakas na hindi kayang tapatan ng mga karaniwang sistema ng depensang panghimpapawid. Sa panig naman ng Russia, kinumpirma ng kanilang Ministry of Defense na pinuntirya at tinamaan nila ang 7 sentro ng logistics sa rehiyon ng Kyiv. Inakusahan ng Moscow ang mga pasilidad na ito na ginagamit umano sa pag-iimbak at pamamahagi ng mga kagamitang may dobleng gamit o mga produktong maaaring gamitin para sa layuning sibilyan at militar. Kabilang din umano rito ang mga piyesa para sa mga drone na ginagamit ng militar ng Ukraine laban sa mga puwersang Ruso. Sa loob ng maraming buwan, dumaranas ang Ukraine ng kritikal na kakulangan sa mga missile para sa mga sistema ng US Patriot. Ito ang tanging sandata sa kanilang arsenal na may kakayahang magpabagsak ng mga ballistic missile ng Russia na lumilipad ng mas mabilis pa kaysa sa tunog. Dahil sa kakulangang ito, halos walang magawa ang mga otoridad kundi masaksihan ang pagbagsak ng mga missile sa mahahalagang infrastruktura. Ayon sa mga eksperto, lalo pang pinalala ang kakulangan sa supply ng pagsiklab ng labanan sa Iran noong Pebrero. Ang mga sistemang Patriot na nakalaan sana para sa Ukraine ay napilitang ilihis ng pamahalaang Amerikano patungo sa sarili nitong militar at sa mga kaalyado nito sa rehiyon ng Gulf. Ang pagbabagong ito sa estratehiyang geopolitikal ay nag-iwan sa Ukraine na walang sapat na proteksyon laban sa patuloy na pambobomba ng Russia. Habang bumabagal ang pagsulong ng mga sundalong Ruso sa harap ng labanan ngayong taon, lalo namang pinaigting ng Russia ang mga pag-atake nito gamit ang ballistic missiles sa Kyiv at iba pang pangunahing lungsod. Nakikita ito bilang estratehiya ng Moscow upang pahinain ang moral ng mga mamamayan at sirain ang ekonomiya ng Ukraine sa pamamagitan ng pag-atake sa mga sentro ng kalakalan at mga pasilidad ng supply. Kinumpirma ni Volodymyr Bigon, pinuno ng lokal na pamahalaan sa Brovary, na 5 malalaking bodega ng logistics ang direktang tinamaan sa kanilang distrito. Kabilang dito ang bodega ng kilalang tagapagtinda ng pagkain na Fozzy. Ayon sa kanya, patuloy na pinupuntirya ng kaaway ang mga sibilyang infrastruktura na walang kinalaman sa militar. Bagaman kapwa itinatanggi ng Russia at Ukraine na pinupuntirya nila ang mga sibilyan, iba ang nakikitang realidad sa aktual na lugar ng labanan. Malaki rin ang naging pinsala sa epicenter ang pinakamalaking tindahan ng mga kagamitan sa bahay at pagkukumpuni sa Ukraine.
Ayon sa pamunuan nito, dalawang pangunahing pasilidad ng logistics at isang pabrika ang tuluyang nawasak sa loob lamang ng ilang minuto habang nagaganap ang pag-atake. Patuloy pa nilang tinatasa ang kabuuang halaga ng pinsala na inaasahang aabot sa milyon-milyong dolyar. Sa isang opisyal na pahayag, pinigyang diin ng epicenter na isa itong sinadyang pag-atake sa lokal na pagmamanupaktura, logistics, mga trabaho at sa kakayahan ng Ukraine na muling makabangon mula sa pinsalang dulot ng digmaan. Ang pagkawasak ng mga pasilidad na ito ay hindi lamang kawalan para sa kumpanya kundi isa ring malaking dagok sa kabuhayan ng libu-libong pamilyang Ukrainian na umaasa sa mga trabahong ibinibigay ng industriya. Nagpahayag din ng pakikiramay at matinding kalungkutan ang tagapagtinda ng pagkain na Silpo sa opisyal nitong Facebook page. Kinumpirma ng kumpanya na hindi bababa sa 6 sa kanilang mga empleyado ang nasawi, habang 2 sa kanilang pangunahing sentro ng distribusyon ang tuluyang nilamon ng apoy dahil sa mga pagsabog. Ang pagkawala ng mga buhay na ito ay nagpapakita ng matinding panganib na kinakaharap ng mga ordinaryong manggagawa. Ibinahagi naman ni Irina Chechotkina, isa sa mga nagtatag ng nangungunang online retailer na Rosetka, ang kanyang personal na pighati. Nasaksihan niya kung paano natupok ng apoy ang negosyong buong buhay niyang pinaghirapan matapos tamaan ng 3 ballistic missile ang kanilang pasilidad. Sa kabila ng matinding sakit at panghihina, sinabi niyang nananatili ang kanilang determinasyon at patuloy pa ring magpapatakbo ang Rosetka. Napatunayang matatag ang ekonomiya ng Ukraine sa nakalipas na 4 na taon ng digmaan dahil sa bilyon-bilyong dolyar na tulong pinansiyal mula sa mga bansang kanluranin. Ngunit ngayong taon, mabilis na nagpapatong-patong ang pagkalugi ng mga lokal na negosyo. Ayon sa Kyiv Regional Military Administration, 13 bodega, 1 pabrika, 4 na pribadong tahanan at 12 dosenang sasakyan ang nawasak sa pinakahuling pag-atake. Bilang tugon at paghihiganti at upang iparanas din ang bigat ng digmaan sa loob mismo ng teritoryo ng Russia, inatake ng mga puwersang Ukrainian ang isang malaking sentro ng logistics ng Russian online retailer na Wildberries sa Magdamag. Dagdag ang pag-ataking ito sa mahigit 10 katulad na pasilidad na napinsala ng Ukraine sa mga nakalipas na araw bilang bahagi ng kanilang kontra-opensiba. Dahil sa lumalalang sitwasyon, agad na nagpatawag ng isang pulong pang-emerhensiya si Prime Minister Sergei Koretsky na kamakailan lamang naupo sa pwesto matapos ang balasahan sa pamahalaan. Makikipagpulong siya sa mga lider ng negosyo upang bumuo ng mga hakbang kung paano masisiguro ang maayos na operasyon ng mga kumpanya sa logistics at kalakalan sa kabila ng patuloy na banta ng mga pag-atake ng missile ng kaaway. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsisikap ng Kyiv na makakuha ng karagdagang PAC-3, ang pinakabagong uri ng Patriot Interceptor missile na mas epektibo laban sa mga makabagong ballistic missile. Umaasa ang pamahalaan ng Ukraine na diringgin ng kanilang mga kaalyado ang kahilingang ito bago pa tuluyang humina ang kanilang depensa at maubos ang natitirang supply na nagpoprotekta sa kanilang himpapawid. Samantala, nagsasagawa na ng mga hakbang ang Estados Unidos upang payagan ng Ukraine na gumawa ng sarili nitong mga Patriot missile sa loob ng bansa. Ito ay sa kabila ng mga pagdududang ipinahayag ni US President Donald Trump tungkol sa naturang kasunduan. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sangguniang pamilyar sa usapin, patuloy na isinusulong ng mga opisyal ng depensa ang mga talakayan upang makahanap ng solusyon. Ipinakikita ng nagpapatuloy na labanan ang malaking halagang binabayaran ng Ukraine dahil sa pagkaantala ng tulong militar mula sa kanluran. Sa kabila ng matinding pinsala sa ekonomiya at infrastruktura, nananatiling matatag ang mga negosyo at mamamayan ng Ukraine sa pagharap sa pagsubok na ito. Ito ang Balitang Pandaigdig. Patuloy naming babantayan ang mahalagang kaganapan sa buong mundo. Isang bagong taktika ng panggigipit ang kasalukuyang ipinatutupad ng Russia laban sa Ukraine sa pamamagitan ng sunod-sunod at sinasadyang pag-atake sa mga gasolinahan sa bansa. Ayon sa mga eksperto, layunin ng mga pag-ataking ito mula sa himpapawid na maghasik ng matinding takot at magdulot ng psikolohikal na presyon sa mga mamamayan. Sa halip ng mga instalasyong militar, ang mga sibilyang infrastrukturang ito ang naging pangunahing target ng Moscow nitong mga nakalipas na buwan. Nasaksihan ng pulis na si Mikhailo Chipliakov sa lungsod ng Zaporizhia ang bagsik ng bagong taktikang ito. Habang rumeresponde siya at ang kanyang pangkat sa isang nasusunog na gasolinahan, narinig niya ang ugong ng isang paparating na drone ng Russia. Agad siyang dumapa upang magtago ngunit huli na ang lahat.
Nang makatayo siya, natuklasan niyang puno ng mga sugat ang kanyang katawan dahil sa malakas na pagsabog ng drone. Si Chip Lyakov ay isa lamang sa maraming biktima ng pinaigting na kampanya ng Russia laban sa mga imbakan at istasyon ng gasolina sa Ukraine. Binigyang din niya na ang pangunahing layunin ng mga pag-ataking ito ay hindi lamang magdulot ng pisikal na pinsala, kundi magtanim din ng takot sa puso ng mga tao. Ayon sa kanya, ang malawakang takot ang isa sa pinakamapanganib na sitwasyon dahil maari itong humantong sa pagkawala ng kontrol sa lipunan. Partikular na nakatuon ang mga pag-atake ng Russia sa mga gasolinahang malapit sa mga lugar ng labanan, kung saan madaling maabot ng kanilang mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto o UAV. Naglabas pa ang Ministry ng Depensa ng Russia ng mga bidyong nagpapakita ng kanilang mga pag-atake gamit ang drone. Hayagan din itong sinabi na ginagamit umano ng militar ng Ukraine ang mga pasilidad na ito para sa kanilang mga operasyon sa labanan. Batay sa ulat ng ahensiya ng balita ng Russia na TASS, tinatayang umabot na sa 200 gasolinahan sa Ukraine ang nawasak mula noong unang bahagi ng Mayo. Ikinatwira ng panig ng Russia na ginawang mga imbakan at sentro ng pamamahagi ng gasolina para sa mga sundalong Ukrainian ng mga sibilyang istasyong ito. Dahil dito, itinuturing ng Moscow ang mga gasolinahan bilang lehitimong target ng kanilang mga operasyong militar. Ayon kay Vitaly Ganchev, pinuno ng administrasyong militar at sibilyan na itinalaga ng Russia sa rehiyon ng Kharkiv, ginagamit ng Ukraine ang mga sibilyang gasolinahan upang suportahan ang kanilang mga gawaing panusto sa digmaan. Ngunit mariing pinabulaanan ito ng panig ng Ukraine. Iginiit nito nga mga pasilidad na ito ay pangunahing naglilingkod sa mga ordinaryong mamamayang nangangailangan ng gasolina para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ipinaliwanag naman ni Sir Hibes Kresnov, dating tagapayo ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, na ang tunay na pakay ng Russia ay hindi lamang ang pagpigil sa supply ng gasolina ng hukbo. Sa halip nais umano nitong pahinain ang moral ng mga sibilyang umaasa sa gasolina o para sa kanilang transportasyon. Ang pag-atake sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan ay isang paraan upang pahinain ang kanilang determinasyong magpatuloy. Sa Ukraine, may mas malalim na kahalagahan ng mga gasolinahan kaysa sa pagiging bilihan lamang ng gasolina. Sa loob ng 4 na taong pagkakasara ng himpapawid dahil sa digmaan, nagsilbi ang mga istasyong ito bilang mahalagang hintuan ng mga naglalakbay. Dito sila nakakabili ng mainit na pagkain, nakakagamit ng malinis na palikuran, at nakapagpapahinga mula sa mahahabang biyaheng puno ng panganib at pangamba. Para sa mga sundalong nakatalaga malapit sa mga lugar ng labanan, nagsisilbi ring pansamantalang kanlungan ang mga gasolinahan pagkatapos ng matitinding sagupaan. Dito sila nakikita-kita ng kanilang mga kasamahan, umiinom ng kape at nakikipag-usap sa mga lokal na mamamayan. Ang mga simpleng sandaling ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob at pakiramdam ng normal na pamumuhay sa gitna ng nagpapatuloy na madugong digmaan. Ngunit dahil sa banta ng mga pag-atake, marami ng driver ang natatakot na huminto sa mga gasolinahan. Iniiwasan na nilang pumasok sa mga tindahang nasa loob ng istasyon o gumamit ng palikuran. Ang ilan ay nagdadala na lamang ng sariling lalagyan ng gasolina sa kanilang sasakyan. Kapag kailangan talagang magpakarga ng gasolina, naghihintay sila sa malayo habang isinasagawa ang pagkarga at agad na umaalis upang makaiwas sa panganib. Sa kahabaan ng lansangang palabas ng lungsod ng Kharkiv, makikita ang matinding pinsalang dulot ng bagong taktikang ito. 2 malalaking gasolinahang magkatapat sa magkabilang panig ng daan ang tuluyang nawasak at naging abo. Sa paligid ng mga pasilidad, nagkalat ang mga piraso ng drone na Shahed ng Russia at makikita ang malalalim na hukay na nilikha ng malalakas na pagsabog na yumanig sa buong pamayanan. Ilang kilometro lamang ang layo, isa pang gasolinahan ang matinding nasunog at tanging mga bakal na balangkas na lamang ang natira. Sa isa pang istasyon, ang mga pambomba ng gasolina ay tila natunaw at tumilapon dahil sa lakas ng pagsabog. Ayon sa mga opisyal, hindi bababa sa 4 na sibilyan ang kumpirmadong napatay sa serye ng mga pag-ataking patuloy na nagdudulot ng takot sa bansa. Ayon sa mga eksperto sa militar, nagbago ang diskarte ng Russia simula noong Abril. Matapos mabigong tuluyang maparalisa ang sistema ng kuryente ng Ukraine, ibinaling umano nito ang mga pag-atake sa mga gasolinahan. Pinaniniwalaan ding pagganti ito ng Moscow sa sunod-sunod at matagumpay na pag-atake ng mga drone ng Ukraine sa mga refinery at imbakan ng langis sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Ayon sa datos mula sa Armed Conflict Location Event Data Project o ACLED, nagsagawa ang Russia ng hindi bababa sa 246 na pag-atake sa mga gasolinahan sa Ukraine mula noong Abril.
Mahigit 174 sa mga insidenteng ito ang naganap sa pagitan ng Hunyo at Hulyo na nagpapakita ng mabilis at dramatikong pagtaas ng mga pag-atake nitong mga nakaraang linggo. Inamin ng WOG, isa sa pinakamalalaking kumpanya ng gasolina sa Ukraine na kabilang ang mga pasilidad nito sa mga pinakanapinsala sa industriya. Upang maprotektahan ang kanilang mga tauhan at mamimili, nagpasya ang kumpanya na isara ang mga istasyon mula alas 9 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga, IMATA, TATPA. Bukod dito, pinapatay din nila ang mga ilaw sa gabi at itinitigil ang operasyon tuwing may babala ng pag-atake mula sa himpapawid. Naniniwala ang mga opisyal ng Ukraine na nais ng Russia na iparanas din sa kanilang bansa ang krisis na nangyayari sa loob ng teritoryo nito. Matatandaang dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng Russia, nagkaroon ng matinding kakulangan sa supply ng gasolina sa ilang pangunahing lungsod ng Russia, kabilang ang Moscow, kung saan mahahabang pila ng mga sasakyan ang naghihintay upang makapagpakarga. Inihayag ni Regina Karchenko, pansamantalang alkalde ng Zaporizhia, na nakaranas ang kanilang lungsod ng 54 na pag-atake sa mga gasolinahan sa loob lamang ng isang buwan. Binigyang diin niya na bagamat walang malaking halaga sa aspetong militar ang mga istasyong ito, napakahalaga naman ng mga ito sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng isang malaking lungsod. Sa kabila ng matitinding pag-atake ng Russia, sinabi ng Petroleum Association ng Ukraine na hindi pa nagkakaroon ng malawakang kakulangan sa supply ng gasolina sa bansa. Hindi rin nakaranas ang Ukraine ng biglaang pagtaas ng presyo ng gasolina na katulad ng dinanas sa Russia. Ipinapakita nito ang katatagan ng sistema ng pamamahagi ng enerhiya ng Ukraine sa gitna ng matinding krisis. Gayunman, kinikilala ng mga eksperto na layunin ng patuloy na pag-atake na magdulot ng psikolohikal na presyon sa lipunan. Nais ng Russia na lumikha ng impresyong kaya nitong paralisahin ang sistema ng transportasyon ng Ukraine anumang oras. Patuloy na sinusubaybayan ng pamahalaan ng Ukraine ang taktikang ito upang makabuo ng mga hakbang na magpoprotekta sa kanilang mahahalagang infrastruktura. Bagamat nananatiling matatag ang supply sa kasalukuyan, marami pa ring mamamayang Ukrainian ang nag-aalala sa maaaring maging epekto kung magpapatuloy ng matagal ang digmaan. Ayon sa kanila, kung hindi mapipigilan ng Russia sa pagsira sa mga gasolinahan, maaari itong humantong sa isang malubhang krisis sa transportasyon at pagkain na makaaapekto sa buhay ng milyon-milyong sibilyan sa bansa.